Sabi po dyan ni Jesus sa NLT, Matthew 23 verses 11 and 12. Ayan. 23. Ay, babalita ko na rin po pala, ano po, ang atin pong parating na anniversary sa October ay pinag-ahandaan na po natin ngayon. Ang totoo po, meron na pong nakahandang venue para po sa atin. Magiging kakaiba po siya kasi medyo may team po tayo sa ating anniversary ngayong taon. Matthew 23, verse 11. Ayan. Tsaka 12. Kalagay yung 12. Sige. Sabi po dito, Jesus said, "The greatest among you must be a servant. The greatest among you must be a servant. But those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted." May pagkakataon po sa time na nasa katawang lupa si Jesus Christ, na yung mga disciples niya ay nagtatalo-talo. Tinatanong nila, sino ba'y pinakamagaling sa kanila? At sabi ni Jesus Christ, the first among you should be the servant of all. Same po dyan. The greatest among you must be a servant. If you want to be great in the eyes of God, we must serve. Ito pong pag-uusapan natin ngayon ay intended to identify the biblical expectations from servants of God in reference to New Testament writing. In the Greek language, the word diakonos is used, meaning servant. It appeared 30 times in the New Testament. Diakoneo, on the other hand, meaning to serve, occurred 37 times. Yung diakono o deacons ay popular na nakikita natin sa 1 Timothy. 1 Timothy chapter 3. Pero hindi lang siya natatali doon. May mga pagkakataon na ginamit din siya, kapares nung binasa natin kanina, sa Matthew chapter 23 verse 11. Yung servant dyan is, kapag tinignan natin sa Greek, diakonos. At the end of this sermon or this preaching, a particular attention will be given in the family dimensions of servitude. Paano nakaka-relate yung pamilya sa pagsisilbi natin sa Lord? So, family dimensions of servitude in the church to clarify the importance of interactions within the family of servants. Paano ba tayo pag nasa bahay na? Diakoneo appeared prominently in Jesus' prediction of his death sa John 12 verse 26. John 12 verse 26 saying, "If anyone serves me, he must follow me. And where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, the Father will honor him." That is from John 12, verse 26. Dito, both diakoneo and diakonos were used. Ulitin ko po. If anyone serves me, he must follow me. And where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. So the servant has a reward. Mayroong reward yung pagiging servant, yung pagsisilbi sa Panginoon. Yung diakoneo,
often refers both to spiritual and practical ministry in the church. Ano ba yung spiritual tsaka practical ministry sa church? Sa Acts chapter 6, doon po yung panahon na may mga reklamo yung mga Hellenistic na mga part ng church na napapabayaan yung mga widows sa church. At naghanap po sila ng people na makakapag-serve sa purpose na matulungan yung mga widows ng church. Yung servitude po na yun po ay diakoneo. Literally, serving food or through means of managing the finances of the church para mapangalagaan yung mga nangangailangan sa church. Saint Stephen is one of the chosen diakonos or deacons to carry out the needs of that instance. So, pag sinabi nating diakoneo, yun yung act pagsaserve. Maaring spiritual at maari ding practical. Practical kasi sa sense na kapares nung ginawa nila Stephen, sila ay na-appoint bilang deacons para mag-serve, mag-manage ng finances, ialat yung pondo ng church para masuportahan yung mga widows, or maaari ding sila mismo yung nagluluto, komisari, pagluluto, pagpe-prepare ng pagkain. Diakonos is a servant, a minister, a person who renders service and help to others. In some context, it is also transliterated as deacon, a trusted officer of helps and service in the church. In Timothy chapter 1 verse 4, 1 Timothy chapter 4 verse 6, si Paul ay in-address niya si Timothy na servant. 1 Timothy chapter 4 verse 6. Ayan, sabi niya, if you explain these things to the brothers and sisters, Timothy, you will be a worthy servant of Jesus Christ. Kasi po, mayroong problema sa Ephesus during that time. At inaatasan ni Paul si Timothy na i-explain yung mga problema sa kanila para masolusyonan. Binibigyan niya ng instruction. Yung mga nagtuturo ng mali, patigilin mo. Tapos, yung mga dapat gawin ng mga members ng church, ipaliwanag mo yung dapat nilang gawin. So sabi dito ni Paul, kung gagawin mo ang mga bagay na to, you will be a worthy servant of Jesus Christ. Tignan nga natin sa NKJV. Dito, sa Timothy, ang pinapakita natin, si Paul, sinasabi ni Paul na si Timothy ay deacon, ay servant na ministerial yung task niya. Pagsaserve ng, pag-spread ng Word of God, instruction na binibigay niya. 6. Ayan. Sabi niya dito, if you instruct the brethren in these things, you will be a good minister of Jesus Christ. Both yung servant at minister ay nata-translate, ay originally diakonos sa Greek. Bakit ko sinasabi yon? Kasi may relevance yung original na language doon sa paano siya ginagamit sa panahon natin ngayon. So dito, si Timothy na isang lalaki ay tinawag na servant ni Paul. Tapos, sa Romans chapter 16 verse 1, Paul commends Phoebe to the church in Rome. Nire-recommenda niya si Phoebe. She is a woman, a deacon or a servant who
who was helpful to many, and Paul. Sabi dito, I commend you, Phoebe, our sister, who is a servant of the church in Cenchrea. Dito, yung sinasabing servant, ay babae naman, no? Kasi baka mapako yung isip natin na ang deacon ay puro mga lalaki lang. So dito, dalawa sila. Bagamat dito, hindi sinabi kung ano yung particular na ministry ni Phoebe, kung siya ba ay nag-spread ng word o practical ministry yung ginagawa niya, makikita natin dito, in-address lang siya ni Paul bilang servant. Okay? Bilang diakono. Makita lang din natin, in a patriarchal world where men dominate the church, a female servant was mentioned by an apostle, signifying that the office of the deacon is open for both male and female. Ngayon, ang tanong natin, that was their time. Sa panahon natin ngayon, meron pa bang servant? Who among us is in the practical ministry? Ano yung practical ministry? Yung paglilinis, pagme-maintain ng mga bagay. Itong tech, practical ministry siya. Ancillary services ng church. Pagluluto, pagme-maintain ng kalinisan, kaayusan, ano pa, pagtugtog. Sino din sa atin ngayon ang ang ministry ay dedicated sa prayer and preaching the word? Meron ba? Meron. Kaya naman, di ba dati sa atin, ini-encourage natin na everyone to participate in ministries, to serve God sa pamamagitan ng mga ministries. Kasi dapat meron tayong ginagawa sa ating church. Meron ba sa atin na elders? Meron ba sa ating mga preachers? Mga ministry workers? Who among us can be called servants? Who among us serves? Kung sa tingin ninyo, kayo ay servant, itong mga babasahin natin ay para sa atin. Yung susunod nating pag-aaral ay para sa atin na nagsaserve. Church servants or ministers, deacons, are particularly addressed in 1 Timothy chapter 8, 1 Timothy chapter 3, verses 8 to 13. For this instance, we will take a good look at verse 11, 12, and 13 only muna. Marami po kasi siyang sinasabi. Sige, tingnan nga muna natin. 1 Timothy chapter 3, verse 8 muna. Ayan. Pwede natin tignan sa sa NLT para mas madaling maintindihan. Ayan. Sabi niya dito, in the same way, deacons, so ang pinag-uusapan natin, parehas lang simula kanina, yung ministers, deacons, pero ito, may particular office na itong mga deacons na to. Ibig sabihin, sila yung designated na talaga na mag-serve. Deacons must be well respected and have integrity. They must not be heavy drinkers or dishonest with money. So sa verse 8, tinutukoy dito na merong mga deacons sa loob ng church na ang sabi dito, they must be well respected and have integrity. Tapos tingnan natin sa 11. In the same way, their wives must be respected and must not slander others. So, equally, yung lalaki na nagsiserve bilang servant or deacon, ang wives nila ay dapat nire-respeto din kung paano may respeto ang ibang tao dun sa lalaki. They must exercise self-control and be faithful in everything they do. Sa 12, a deacon must be faithful to his wife, and he must manage his children and household well. 13, those who do well as deacons will be rewarded with respect from others and will have
increased confidence in their faith in Jesus Christ. Dito makikita natin, pakibalik nga sa 12, na merong malaking emphasis, sa interaction nung nagsaserve at saka doon sa kanyang spouse. Mahalaga yon sa mga nagsaserve. Sa mga hindi pa nag-aasawa, tignan natin ito. Kasi, part siya. Kung gusto mo magpatuloy ang ministry mo, dapat pumili ka ng partner mo na masusustain yung sinasabi ng Bible. Sa mga nasa ministry na, dapat naman nating i-maintain itong sinasabi ng Bible. Hindi lang sa spouse, kundi, sabi sa 12, kasama yung children, yung mga anak. Okay? Sabi sa 11 hanggang 12 sa Tagalog, kailangang kagalang-galang din ang mga asawa nila. Hindi mapanira sa kapwa, marunong magpigil sa sarili, at maasahan sa lahat ng bagay. Dapat iisa lang ang asawa ng mga tagapaglingkod at mahusay mamahala sa kanilang pamilya. Ang mga naglilingkod ng mabuti ay ginagalang ng mga tao at hindi natatakot magsalita tungkol sa pananampalataya nila kay Kristo Jesus. Sa 13, makikita naman natin na yung outside the family ay naapektuhan din ng performance ng karakter ng deacon. Number 1 point, servitude is a family affair. Involve ang pamilya sa ministry. Kung ang tatay o nanay ay magpapasya na huwag papuntahin yung anak niya para mag-practice sa music ministry, hindi siya makapag-serve yung bata. Hindi ba? Halimbawa si JL, sabihin ko, huwag ka nang pumunta, may gagawin tayo. Maapektuhan yung ministry ng bata. Ganon din sa ibang pamilya. Kung hahadlangan din naman ng asawang babae yung paghahanda ng isang preacher para makapag-share ng Word of God, hindi rin maging effective yung lalaki na preacher. Tama ba? Meron ako na experience. Pinsan ko, patotoo niya, nung hindi pa daw naunawaan ng kanyang asawa yung kanyang ministry na pagpe-preach. There was a time, nakaupo siya sa lapag, yung Bible niya, sinipa ng asawa niya. Nagulat siya. So yung asawa niya, ang naging hurdle niya para makapag-preach. Pero na-overcome naman nila yon. Pero isipin mo, kung ikaw yung nag-aaral ng Word of God at maka-experience ka ng ganon, mawawalan ka ng focus sa ginagawa mo at slow down yung pag-aaral mo sa Word of God. So makita natin dito, mahalaga yung participation ng magulang sa anak, anak sa magulang, at saka ng asawa sa kapwa niya asawa. Kung ang isang ama ng tahanan ay babasagin naman ang puso ng kanyang kabiyak, yung asawang babae, maginhawa bang makakapag-serve sa church ang isang babae? Di ba hindi din? So dapat merong unity sa loob ng church. Yung pinapractice natin na ministry ay hindi lang sa performance natin kapag nasa church. Sisimula ito pati sa bahay. Yung isang tatay din na nagpe-preach o isang nanay na nag-share ng Word of God, kung bago siya umalis ng bahay, ay pasasakitin yung ulo niya. Pagpapakitaan ng kagaspangan ng kanyang anak, hindi ba't basag na basag yung puso nung isang magulang? Mahihirapan din siyang magbigay ng papuri sa Panginoon kapag basag din yung kanyang puso. Kaya, tandaan po natin, servitude is a family affair. Kung nakikita po natin yung Timothy na something na pwede nating ibato doon sa mga tao na pwede nating pulaan, mag-slow down po muna tayo. Baka dapat, tignan natin paano siya i-repair. Tignan natin yung Word of God as something na recommendation ni Paul para i-amend yung mga pagkukulang natin sa family. Tingnan po natin sa verse 11. Pakibalik nga sa 11. Inuna po kasi dito yung babae. Wives of deacons must be of reputable stand in the society. Sabi dito, wives must be respected and must be
and must not slander others. Meron ka bang Tagalog nito? ASD. Yan. Pagpasensya nyo na po kung medyo mabagal pa kami ng teamwork namin ni Rachel. Pero unti-unti na po siyang na-master niya. Kailangan kagalang-galang din ang mga asawa nila. Referring to the asawa ng deacons. Mga babae po siya. Hindi mapanira sa kapwa, marunong magpigil sa sarili, at maasahan sa lahat ng bagay. They must exercise self-control and faithfulness. Tignan po natin kung ano pa yung katangian ng isang wife. Labas na po sa pagiging servant o pagiging deacon's wife. Yung napaka-basic lang po. Sa 1 Peter chapter 3, verses 1 and 2. Kasi po yung mga deacons, meron na po silang katungkulan. Tignan po naman natin dun sa wala pang katungkulan, wala pa silang obligation sa church. Tignan natin ano sinasabi patungkol sa mga kababaihan. 1 Peter chapter 3, verses 1 and 2. Ayan. In the same way, you wives must accept the authority of your husbands. So, ang wife should embrace the authority of the husband. Meron talagang leadership yung mga tatay o yung asawang lalaki over sa kanilang asawang babae. Then, even if some refuse to obey the good news, your godly lives will speak to them without any words. They will be won over. Sabi dito sa Tagalog, kayong mga babae, magpasakap kayo sa asawa ninyo upang kung ang asawa ninyo'y hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaring madala nyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali, kahit na hindi pa kayo magsalita. So, ibig sabihin, yung instruction ni Paul kay Timothy na sabihin niya sa mga asawa ng mga deacons, sa mga asawang babae ng mga deacons, yung pagpipigil sa sarili, pagiging maayos sa pagkilos, is something na hindi na nila kailangan pa ng words. Yung action lamang nila will speak kung paano kahusay ang kanilang Diyos. Yung godly life ay may papakita nila kung kumikilos sila ng ayon sa kalooban ng Diyos. Living a godly life speaks to your children. Kahit na po hindi natin direktang pagsabihan yung mga anak natin, ma-observe nila kung paano natin ino-honor yung ating mga asawa. Godly life will win over those who refuses to obey God. Maaring ang hindi lang yung asawa natin ang mawin natin pati yung kapitbahay natin o yung kasama natin na sumusundo sa mga anak natin. Kung nakikita nila na maayos yung ating pamumuhay bilang mga asawang babae, maaaring yung action natin o yung testimony ng buhay natin ang maging paraan para maniwala din sila sa Diyos. So, yun yung sinasabi sa verse 11. Tignan din natin yung Ephesians chapter 5, verse 22. Sabi doon, wives, submit to your own husbands as to the Lord. Alam po ninyo, may mga pagkakataon na mahirap talaga mag-submit. Pero, kapag ka nahihirapan po kayo mag-submit, ang tangi ko mairerekomenda bilang pastor po, ay kung ano lang din po yung sinasabi ng Panginoon. Sabi sa Ephesians 5, verse 22, submit to your husbands as to the Lord. Katulad ng sa Diyos. Kung hindi mo na makita na, kung nahihirapan ka na mag-submit sa iyong husband, tignan mo ang Panginoon bilang pagsunod mo sa Kanya. Mag-submit tayo sa ating mga husbands. Kung ganito yung pamantayan ng Christian marriages, yung nasa loob ng kasal na Kristiyano, maaring paghahanda ito sa mga wala pang asawa. Na pumili kayo ng husband na magiging magaan sa inyo ang pagsasubmit. Consider natin yon. Kasi napakahalaga nun na kahit bata pa kayo ay nakikita nyo na
ito pala yung gusto ng Lord, nagsasubmit pala ako dapat sa husband ko. Yung kilos natin sa loob ng tahanan, nakikita yan ng ating asawang lalaki. Nakikita rin yan ng ating nakikita rin yan ng ating mga anak. Kung ako halimbawa ay hindi maayos na nakikitungo sa aking asawang babae, kay Sister Sola, si Sola will in turn magbibigay din ng pangit na komento sa akin at maki-witness yun ng aking anak. Eventually, lalaki yung problema. Hindi lang dun sa aking asawa, pati yung mga anak madadamay. So verse 11 is focused on wives to have a reputable stand in the society. Pakibalik nga natin yung 1 Timothy chapter 3 verse 11. Wives must be respected and must not slander others. Hindi siya pinanggagalingan ng masamang salita mula sa iba. Kung sa iba, hindi niya 1 Timothy chapter 3 verse 11. Kung sa ibang tao, hindi niya pinagsasalitaan ng masama, siyempre, lalo na sa kanyang pamilya. At sabi dito, they must exercise self-control and be faithful in everything they do. Alam niyo po, merong mahirap yung role ng mga kababaihan. Dapat nating maintindihan yon. Kasi hindi naman lahat ng lalaki ay pinong-pino pag nasa bahay. Kapag ko, halimbawa, example ko po, ako, I admire my wife na napagpapasensahan niya po ako. Kasi po, yung personality ko, pag nasa bahay, goofing around. Alam niyo po, yun yung parang masyado akong patawa. Minsan, nag-worry na nga po ako yung sa anak ko. Kasi baka hindi na niya ako irespeto bilang pastor. Kasi kung magpatawa ako sa kanya, sa asawa ko. Pero, pagbabalansi ng mga misis o ng mga wives, kung paano lalaroin yung sinserong bagay, yung mga bagay na po pwedeng i-let go, nasa pagkokontrol po yun ng mga asawang babae. They must exercise self-control and be faithful in everything they do. Challenge po talaga yung kaparis po namin. 16 years na po kaming kasal. Sabi ko po sa anak ko noong nakaraan, ang bait ng Lord kasi natagalan ako nung asawa kong babae, 16 years. Hanggang sa namamaster na niya yung magjo-joke pa lang ako, nakikita na niya na inaasar ko lang siya. May tendency kasi ang mga lalaki na maging mapang-asar. May mga pagkakataon na natutuwa kami na na inuuna, yung alam namin na magagalit kayo, tapos yung parang nagpapapansin lang. Pero we should grow. Hindi po sa na-justify ko yung ginagawa namin. Kundi, mga lalaki, mag-adjust din tayo para sa kanila. May mga pagkakataon na hindi nila kaya mag-adjust para sa atin. Sa verse 12, sabi dito, deacons must be faithful to his wife. Dapat, ano yung faithful sa Tagalog? Dapat siya ay iisa lamang ang asawa. Isa lang ang tinitignan niya. Dapat loyal ang deacon sa kanyang asawa. Tapos, sabi doon, dapat he must manage his children and household well. So, pahatiin muna natin yung 12. Tignan muna natin yung paano siya magiging faithful sa kanyang asawa. Deacons must be faithful to his wife. Para makita natin kung ano yung faithfulness na yon, dapat gawin ng isang asawang lalaki kung ano expected sa kanya ng Panginoon. Tignan natin yung Ephesians chapter 5 verse 25. Ito ay kadalasang ibinibigay sa mga nag-aasawa o sa kasal. Kasi ito yung mga tagubilin. Maaring ang pagkakataong ito ay reminder para sa ating lahat na kailangan nating i-practice yung Christian behavior sa loob ng family. Ephesians chapter 5 verse 25. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, this past week, nagkaroon ako ng review sa Panginoon na 16 years na pala akong
kasal, mabuti ang Panginoon na na-remind ako kung paano ko dapat itrato yung aking asawa. Kasi masyado na ako nagiging relax na minsan hindi ko na napapansin na offensive na sa aking asawa yung sinasabi ko o yung ginagawa ko. Sa akin parang joke-joke lang o parang wala lang. Pero sa kanila, maaring they are hurting of what we usually do. Ephesians chapter 5 verse 25, sabi dito, husbands, so NKJV, husbands, love your wives. For husbands, this means love your wives, just as Christ loved the church. Yeah. Sige, okay na yan, NKJV. Husbands, love your wives. Instruction, direkta. Mahalin nyo ang inyong mga asawa, babae. Just as Christ also loved the church and gave himself for her. Mahalin daw ng mga asawang lalaki ang kanilang mga asawang babae katulad ng pagmamahal ni Christ sa church. Paano ba minahal ni Christ ang church? Christ died for us. Ibig sabihin, ang pagmamahal ng isang lalaki should be selfless. Hindi naghahanap na ma-recognize siya, kundi dapat mahalin niya ng buong-buo ang kanyang asawa. Sacrificial. Jesus died for us para ma-save tayo, ma-purify tayo. Kaya tayong mga asawang lalaki, o sa gustong magkaroon ng asawa, mga lalaki, dapat ganito yung pagmamahal mo sa iyong asawa. Hindi chocolate at saka roses ang pamantayan. Kung ikaw ba ay tunay na nagmamahal. Dapat, sabi sa Ephesians chapter 5 verse 25, ang dapat makikita sa iyo yung love na kapares kay Christ para sa asawa mo. Sacrificial, sacrificial, selfless love. Ephesians chapter 5 verse 28. Sabi dito, so husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Paano yun? Kung ano man yung mabuti na sa tingin mong mabuti para sa'yo, ibigay mo rin para sa asawa mo. Ano yun? Hindi ba dahil sa ikaw ang kumikita, nagagawa na ng karamihan ng mga lalaki na bumili ng mga bagay para sa kanyang sarili, dapat meron din yung kalayaan yung kanyang asawa sa mga pangangailangan niya. Ano pa? Kung nangangailangan ang lalaki ng pahinga, ganun din ang babae. So, sa tingin mo deserving mo magpahinga, ang mga babae kailangan din nakakapagpahinga. Kasi yun ang gusto ng katawan mo, expect mo rin na kailangan din yun ng partner mo. Hindi dahil ikaw yung nagtrabaho, ikaw lang yung magpapahinga at the end of the day. Nagtatrabaho din yung misis mo sa loob ng bahay. Kung ikaw gusto mo pumasok sa ministry, gumagawa ka ng paraan para magawa natin yung ministry natin, mga lalaki, lalo na sa mga elders na, at saka may katungkulan na sa simbahan. Kung gusto natin na tayo nasa ministry, i-desire din ng puso natin na yung asawa natin ma-perform din nila yung ministry nila. Halimbawa po sa akin, ako po ay pastor and a preacher. Yung asawa ko naman po ay song leader. Kailangan ko pong may mga time na ako naman yung magtrabaho sa bahay. Para siya naman makapag-prepare, makapaghanda ng gusto niyang, na kailangan niyang gamitin na song. Meron din siyang dapat time para for solitude. Bigyan natin ng kagaanan yung mga ginagawa nila. Hindi yung sila lang lagi yung sumasakripisyo dahil tayo nagpipreach. Hindi naman po siya, mas importante ito sa ganitong bagay. Tandaan po natin, dun sa Acts chapter 6, kinuha po sila Stephen yung para mag-serve sa isang practical ministry para daw hindi mapabayaan yung preaching of the word and prayer. Pantay lang po siya. Kasi pag nawala yung preaching and prayer, mawawala din, di magpa-function na maayos yung church. Ganon din, kapag inalis mo yung ancillary services, yung mga practical ministries, hindi rin makapag-preach yung mga apostles during that time. So, tingnan po natin siya na walang mas mahalaga. Parehas po siya mahalaga eh.
Kasi binigyan sila ng atensyon ng Panginoon. Ang purpose po na pag-preach ng gospel o pagpapakilala sa Panginoon ay ma-achieve kung maayos yung dalawa na yon. Maari mag-serve tayo, pansamantala na ito lang muna, yung preaching of the word lang, pero eventually mahihirapan po yung mga preacher kung hindi susuportahan ng ancillary services. Ganon din naman kung busy-busy tayo dun sa mga bagay na patungkol sa pangangalaga ng simbahan, mga finances, at nakalimutan din naman natin ng tamang word, eksaktong instruction ng Panginoon, eventually mamamatay din ng simbahan. So dapat pantay po siya. Ganon din po sa family. Dapat, mga asawang lalaki, gumawa tayo ng paraan para makapag-serve sa Lord din yung ating mga asawang babae. Yung mga nakakarinig po sa online, hindi po natin dapat i-neglect yung need, spiritual need ng ating mga asawang babae. Gumawa din tayo ng paraan para ma-free sila dun sa mga ginagawa nila. Gumawa tayo ng paraan para yung accepted na nila na ministry ay maituloy po nila. Kung ikaw na lalaki ay gusto mong nagagawa mo ang ministry mo, gawin mo rin ang paraan para mapag-minister din ang asawa mong babae. Her ministry is of the same importance as your ministry. Kailangan magtutulungan. Ephesians chapter 5 verse 27. Ang daming instructions sa mga lalaki, no? Sabi kanina, mga lalaki, mahalin ang ating mga asawang babae. Tapos sabi dito, mahalin as our own body. 29 naman. Sabi dito, mahalin daw yung asawang babae, for no one ever hated his own flesh. Wala nag-hate sa kanyang sarili. But nourishes and cherishes it. Just as the Lord does to the church. Does the church. So yung pagmamahal na yon pala ay may papakita sa pamamagitan ng pagno-nourish at pag-cherish. Sa mga magkakaroon ng asawa, sa mga binata na gustong makipagtipan, makipagkasal, dito makikita natin na ang lalaki ay may obligasyon o binigyan ng task na mag-nourish. Ibig sabihin yung need dapat ipoprovide natin. No? Mga kabataan. Kaya kayo nag-aaral ngayon. Kasi in the future, pag kayo na magkaroon ng mga pamilya, role natin yon. Role natin yon. Kailangan natin, tayo dapat yung naging spearhead sa pagpo-provide para sa ating pamilya. We should nourish. And we should also cherish yung mga asawa nating babae. To cherish means to care. Appreciate natin sila. Siguro kaya to sinabi ni Paul, kasi merong pagkakataon na minsan nakakalimutan natin na o nga pala, trabaho nga pala natin yung mag-provide. Trabaho din pala natin na i-care sila, i-cherish sila. Ipakita, paramdam sa kanila na napakahalaga nila. Kailangan nasasabi natin sa kanila na na-appreciate natin sila. Action speaks louder than words. Pero minsan may pagkakataon na kailangan mo pa rin express yung salita mo sa kanila. Tandem siya. Kailangan maramdaman nila na chine-cherish natin sila. Base sa Ephesians chapter 5 verse 29. 1 Peter chapter 3 verse 7. Ang tinitingnan po natin ay Ephesians at 1 Peter. Kanina sa mga kababaihan, ngayon naman sa mga kalalakihan. Sa 1 Peter chapter 3 verse 7, sabi dito, husbands likewise dwell with them with understanding. Dami instruction sa mga kalalakihan, no? That is the cause of their submission.
Kaya ang babae ay magsasubmit sa mga kalalakihan kasi si lalaki naman, ang daming instruction sa kanya para pangalagaan nila yung yung kanilang marriage. It is our responsibility. Sabi dito, husbands likewise, dwell with them with understanding. Intindihin natin sila. Kung minsan sasabihin mo sa kanila, may problema ba? Sabi nila, wala! Pero ano ibig sabihin nun? Meron. Alamin mo. Tama ba? Kailangan, sa haba ng pagsasama natin, maintindihan na natin sila. Minsan sasabihin nila na, ang sakit ng braso ko. Ang ibig sabihin nun, hilutin mo naman. Di ba minsan ganon? Kasi ako ganon din eh. I mean, maaaring iba-iba tayo ng paraan. Pero, we should deal them with understanding. I believe na sinabi to ni Peter kasi kayang gawin ng mga lalaki ito. Kayang gawin ng mga lalaki. To deal with understanding yung sa ating mga wives. Maaring hindi natin kayang spell yung talagang gusto nila, pero mag-effort tayo para makuha natin yung pangailangan nila. Sabi nga kanina, we should nourish and cherish them. Tapos sabi dito, husband likewise, dwell with them, ibig sabihin, kasama natin sila with understanding, giving honor to the wife. Kasi kanina, the wife is submitting herself to the husband. And so the husband should honor the wife. So si husband, mahalaga yung approval mo sa asawa mo. Mahalaga siya. So, ang isang lalaki, ang isang husband should provide honor para sa kanyang wife. Huwag kang magsalita ng makakasama sa mga anak mo. Makakasama sa paningin ng anak mo para sa asawa mo. Huwag kang magsalita ng kasiraan ng asawa mo sa harapan ng mga anak mo. Ganon din, kapag ka nagsasubmit yung wife sa kanyang husband, makita natin na dire-diretso lang yung flow na tama. Sabi dito, giving honor to the wife as a weaker vessel and as being heirs together of the grace of life, that our prayers may not be hindered. Treat your wife with understanding. Care for their weaknesses. Physical man yan o sa skill. Hindi nila kayang magpihit ng tubo. Siguro kakayanin natin. Hindi nila kayang magkarpintero, kakayanin natin. Iparamdam mo ang suporta mo dahil siya daw, sabi dito sa verse na to, weaker vessel. So we should, kung sila ay nagsasubmit sa atin, tayo naman dapat magprotekta sa kanila. Kung ipinapasok nila yung sarili nila sa atin, sa authority natin, yakapin naman natin sila bilang pagpoprotekta sa kanila. Ganun yung tamang sistema sa pagitan ng mag-asawa. At makikita natin dito na napaka-perpekto ng gusto ng Diyos sa mag-asawa. Magtutulungan sila. Sa point 2 ng verse 12, balikan nga natin yung 1 Timothy chapter 3 verse 12. Sabi niya diyan, deacons must be faithful to his wife, and he must manage his children and household. So kanina, pinag-usapan kung paano dapat kumikilos yung mag-asawa. Ngayon, involved naman yung mga bata. Last time, inelaborate ni Brother Romel kung paano yung mga parents ay paano nila dapat itrato yung mga bata. At yung mga bata ay dapat din, paano sila dapat magtrato sa kanilang mga magulang. Sabi dito, deacons must manage his children and household well. Ibig sabihin, may task yung mga deacons, yung mga servants ng Lord, na i-manage yung kanyang mga anak. Ibig sabihin, ang performance ninyo bilang mga bata, makakaapekto sa reputation ng mga servant of God. So pay attention mga bata. Hindi lang dahil gusto ninyo, ay gagawin ninyo. Huwag natin sanang mangyari na dahil lang sa gusto mo at ginawa mo, ay maapektuhan yung performance ng duty
ng nanay o tatay natin. Kasi, sino ang accountable? Ikaw na. Kung ginagawa na ng magulang mo yung the best niya para i-manage yung inyong household, pero ikaw nagpapasaway at mawala sa tungkulin yung ating mga magulang dahil sa performance natin bilang anak, yung bola nasa atin. Family management involves the relationship of parents to children and children to parents. 1 Timothy chapter 3 verse 4. Ito po ay patungkol sa mga elders, sa mga overseers ng church. Sabi dito, he must manage his own family well. Requirement po 'yon. Parang characteristic na hinahanap sa isang nagmamanage ng church. He must manage his own family well, having children who respect and obey him. So dapat yung mga bata sa loob ng simbahan, ipinapakita natin, bukal sa puso natin na tayo ay nagre-respect, nag-o-obey sa ating mga magulang. Hindi ko po ito word po ito ng Diyos na nanggagaling sa Timothy. Mag-ingat ang ama na pamunuan ng mabuti ang kanyang mga anak. Huwag basagin ang kanilang puso. Sabi ni brother, ito kinote ni Brother Romel, Ephesians chapter 6 verse 4. Yan, 6 verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Huwag natin basagin yung kanilang puso. Kung ang i-apply natin sa kanila, yung principles o instruction ng Diyos. Tapos, mag-ingat ang mga anak na huwag sila ang maging dahilan para hindi mag-qualify sa servitude ang kanilang mga magulang. Be obedient, sabi ng Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6 verse 1, sabi doon, pakiatras nga, Rachel. Children, obey your parents because you belong to the Lord, for this is the right thing to do. Kapag ang mga bata ay masunurin sa Panginoon, may malaking tsansa na candidate yung kanilang mga magulang para mag-serve sa Lord, maging leader ng church. So makita nyo sana na hindi lang para sa inyo yung kabutihan, yung kabutihan na binibigay sa atin ng Lord, nakaka-apekto rin sa ating mga magulang. Okay? Sabi sa Ephesians verse 2 and 3, Ephesians chapter 6 verse 2 and 3, honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. Never niyong gawin na magsalita kayo ng makakasakit sa inyong mga magulang. Yung mga magulang natin, kung nasasaktan man kayo ngayon, bago nyo pa naranasan yan ngayon, dati, nagawa na nila yung sakripisyo ng mga maliliit pa tayo. Siguro meron silang mga pagkakamali. Meron silang mga pagkakataon na sumasablay sila ng desisyon. Pero bago kayo dumating sa point na yan, na nakikita nyo na yung pagkakamali nila, once when you are still young at hindi nyo pa kayang protektahan ng mga sarili ninyo, sila yung nagtrabaho para alagaan kayo. Sundin natin yung Ephesians chapter 6 verse 2 and 3. Let's honor our father and mother. Hindi lang dahil merong itong promise, kundi ito yung kalooban ng Diyos. Igalang natin sila. Kung titignan natin sa mas mababa pa, pansinin natin na po nagsimula tayo sa mga servants, pumababa tayo dun sa hindi naman tinukoy na servants instruction, kumbaga para sa lahat. Meron pa po isang makikita tayo sa 1 Timothy chapter 5 verses 1 and 2. Ayan. Ito hindi rin po ito tinutukoy sa mga family ng servant, kundi sa mga nasa church lamang. Sabi dito, treat older one. Never speak harshly to an older man. Sa mga matatanda lang.
Igalang natin sila. Huwag natin sila pagsalitaan ng masakit. Kasi yung, yung lakas nila, yung energy nila, pababa na yan. Somehow, meron na silang pity. Bisa makita nyo, makukulit sila yung mga senior natin. Yung husay nyo sa technology, halimbawa na lang, hindi na kasing husay nung alam nila. They are taking much time. Pag naglalakad sila, minsan, mas mabagal. Kapag nagsasalita sila, mas mahina. Mas mabagal na rin sila makarinig. Time na nila para mas igalang natin sila. Hindi dahil sila ay mas higit na tayo sa kanila, ay we will slander them. Never speak harshly to an older man. Treat them with respect. Kasi, mabuti yung bagay yon. Kung yung hindi ito, ang pinag-uusapan dito, wala silang relationship. Kasi sabi ito, appeal to him respectfully as you would to your own father. Katulad ng iyong tatay. Ibig sabihin, wala silang relationship. Kung halimbawa ako, at saka si Brother Vic halimbawa, I should treat him with respect. Kahit wala kaming relationship. Di lalo na kung tatay mo, huwag mong pagsalitaan ng masama. Hanggat maaari, yung tatay mo at nanay mo, ibigay mo na yung the best sa kanila. Lalo na kung nakakapagtrabaho ka na, lalo na kung may kakayanan ka ng kumilos, kumita ng pera, time na para mag-payback ng kabutihan nila. Sinasabi dito sa Timothy chapter 5 verse 1 na huwag tayong maging harsh sa mga older men. Talk to younger men as you would to your own brothers. Ganon din naman yung mga matatanda. Kausapin din naman natin na may respeto yung mga bata. Mas bata sa atin. Tulad ng isang brother. Tulad ng isang kapatid. Makikita natin dito, hindi magpapataasan yung mga believers sa loob ng church. Bagkus magkakaroon ng harmony base sa pinasabi ni Paul kay Timothy. Sa verse 2, patungkol naman sa mga kababaihan, treat older women as you would your mother. Ibig sabihin, yung mga matatanda sa simbahan, itrato mo sila na parang nanay mo. Igalang mo din sila. Mahalin mo sila. And treat younger women with all purity as you would your own sisters. So yung mga matatanda naman, igalang din natin yung mga bata na para silang sister natin. Not lording over them. Bilang tulad ng mga kapatid. Huwag mong pagsalitaan ng magaspang na pananalita ang mga nakatatanda. Kung yung mga magkaidaran, nakakapagsalita ng ganon, pag nagsalita ka ng magaspang sa mas matatanda, mas vulnerable sila na masaktan. Lalo na kung nasa loob ng family. Masakit siya kasi meron kayong family ties. Maaring ikaw ay kadugo niya. Yes, hindi maaari. Ikaw ay kadugo niya, galing ka sa kanya. O kung tito mo yan o lolo mo yan, dahil sila ay matatanda na may iniinda na sa katawan, yung harsh word will affect them greatly. Kung yung mga wala pang katungkulan sa simbahan, ay ganito na yung recommendation ni Paul, paano pa yung mga servants? Diba? So, kung we are in a ministry, servant na tayo, i-practice na natin ito. Dapat maging maayos din relationship natin sa ating mga magulang. Huwag tayo magsalita ng masasama sa kanila. Kung yung hindi magulang, dapat igalang, o huwag natin pagsabihin ng masasakit na salita, paano pa yung mga parents natin? Dapat nakikita sa kilos natin sa mga bata, nakakabata, palalo sa mga kaidaran ko yung mga nasa working
age na, yung kaya na mag-provide para sa sarili, nasa prime ng lakas. Huwag tayo maging proud against the elderlies. Family is an institution established by God. A Christian, especially a servant, should pay importance to the value of relational framework within the family. Dapat sensitibo ang isang Kristiyano kung paano niya ginagawa yung mga bagay-bagay sa loob ng family nila. Kailangang ma-recognize natin ang mga behavioral pattern kung paano tayo gumagalaw sa loob ng tahanan. Ano ba ugali natin pag nasa loob ng tahanan? Nagpapakita ba ito ng respeto, pagmamahal, o hindi? Alamin kung biblically acceptable ang mga galawan o tratuhan natin sa loob ng pamilya. Sapagkat kung hindi na maayos yung kilos natin sa loob ng family, it is now time for us to adjust ourselves. Ang tanong, ma-offend ba tayo sa salita ng Panginoon o magsasubmit tayo sa salita ng Panginoon? Ako po ay hindi nagsasalita dahil perpekto ang aming pamilya. Ako po ay nagsasalita bilang kami po ay nakaranas ng ganito personally sa loob ng family namin. At naniniwala po ako na hindi ito ma-overcome kung walang Christ sa ating mga puso. Mahirap po kasi bago yung mga nakagawian na. Yung mga negative impressions, yung mga natalim na sa puso at isip natin, mahirap yung alisin. Pero naniniwala ako, kapag nahandyan ang Diyos, kikilo siya para mapabuti tayong lahat. Yung mga anak natin, kung hindi sila naniniwala o hindi natin sila masama sa paniniwala natin, maaring mabago yung kanilang pananaw pag nakita na nila yung Diyos na nasa atin. Kung sadyang napakahirap na mahalin ang ating kapamilya, huwag na tayo sanang magmintis sa utos ng Diyos mula sa John chapter 13 verse 34. Kung nahihirapan ka, i-apply yung mga narinig natin ngayon. Siguro pwede na tayo mag-start dito. John chapter 13 verse 34. So now I am giving you a new commandment. Si Jesus Christ po nagsasalita. Love each other. Just as I have loved you, you should love each other. It is a commandment. To love is a commandment. Kung nasa point tayo na mahirap pang i-adjust yung buhay natin base sa narinig natin kanina, siguro mag-start muna tayo dito. Tignan natin ng Diyos. Magmahalan muna tayo. Kung hindi mo, meron kasi mga offenses sa loob ng family na nagtoturn sa ating mga puso. Kuminsan parang ang hirap patawarin. Pero kailangan mong mag-live by do sa hurt na yon kasi magkakasama talaga kayo sa family. Pero naniniwala ako yung hurt na yon ay pwedeng gumaling kung sisimulan natin dito. Kung hindi mo siya mamahal muna o maigalang agad-agad o magawa yung specific na instruction kanina, start by loving him or her bilang commandment sa atin ng Diyos. Kung hindi mo magawa na ibigin siya bilang tatay, nanay, anak, o nakatatanda o nakakabata sa family, ibigin mo siya bilang kapatid kay Kristo. Doon lang muna tayo mag-start. Start by loving a person as your brother or sister in Christ bilang tagasunod sa utos ng Diyos. Matatapos na po tayo. At the end of the day, we have to find evidence of our faith. Ang pinagkaiba po nating mga Kristiyano sa non-Christian ay yung ating pananampalataya. At yung pananampalataya na po na yun ay merong ebidensya. Sa verse 35 po ng John chapter 13, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Naniniwala po ako, ano man po yung problema natin sa bahay, kaya hindi natin nagagawa kung ano yung prescription ng Bible,
pwede po yun mamend. Pwede po yun pagalingin ng Diyos sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng pagmamahal. Kung wala pong pagmamahal, yung mga binigay natin na mga inisa-isa natin kanina, maaari pa natin siyang gamitin para ipangtusok doon sa ating kapatid. Pwede pa natin gamitin yon para isumbat sa kapatid natin. Pero naniniwala po ako kung gagawin natin na sumunod sa narinig natin kanina na merong pagmamahalan, mag-ihil po kung ano man yung problema natin. Lalo na sa bahay. Napapansin po natin na sa church, kung hindi po natin tataglayin yung pagmamahalan, uunti lang po tayo. Kasi tayo mismo sa loob ng church, we will offend others. At maaring tayo mismo magkasakitan. Kahit na yung preaching, maaring makasakit sa atin kung hindi na tayo nagmamahalan. Pero pag meron tayong pagmamahalan, pananampalataya sa Diyos, naniniwala ako, pwede tayong baguhin ng Lord. Na ma-maintain kung ano yung plano niya para sa atin. Na makokorek tayo na hindi magsasuffer yung pride ng nasa kabilang panig. Halimbawa, isang tatay, tapos ikokorek siya ng anak niya na walang pagmamahal. Ano mangyayari? Ma-offend lang. Lalo lang lalaki yung problema. Ganon din yung tatay na magkukorek sa kanyang anak. Kung hindi nagpapasakop yung anak dahil wala na siyang pagmamahal, ano mangyayari? Magbabangayan lang tayo. So, sa tingin ko, kung ano man yung problema natin, let us start with love. Kung walang love, magsusumbatan lang tayo sa family. Kung wala ding love, magkakagatan lang tayo even sa loob ng church. Kasi magbibigayan lang tayo ng mga verses. Magsusumbatan lang tayo kung sino mas mahusay. Pero yung instruction sa atin, hindi magpahusayan. Ang instruction sa atin, pagmahalan tayong lahat. Naniniwala ako na nasa point na tayo ng ministry na kailangan nating lumevel up. Kailangan nating i-purify yung ating mga buhay. Mag-conform sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga instruction niya. Mag-start tayo sa love. Bilang conclusion, masasabi natin na yung mga hinahanap sa mga servant ng Diyos ay included ang family. Sabi natin kanina, yung unang point natin, servitude is a family affair. Pag nagsaserve tayo, dapat maayos din tayo sa ating family. Tapos, makikita natin, biblical servitude is bonded with a well-lived family life. Kung hindi pa well-lived yung family life natin, it is now our chance para magtulungan tayo. Family tayo eh. Magtutulungan tayo. Hindi tayo susuko. Nakamtan na natin yung pag-asa kay Jesus Christ. Yakapin natin lahat. Kailangan natin yan. Sa mga bata na nandito, tignan natin yung future life natin kung gusto natin magkaroon ng family. Ito yung gusto ng Diyos na maging behavior natin bilang kanyang mga believers. Kailangan natin siyang i-observe, i-maintain. Kung meron tayong magagawa sa mga kapatid natin para matulungan sila na makarecover, gawin natin. Hindi na to kailangan maging chismis yung ganong mga issue. Ang kailangan natin is remedy. Magtulungan tayo para mapatibay yung mga family ng LTM. Wala nang ibang way kundi yung sumunod sa Diyos. Medyo masakit at sensitibo yung issue, pero alam natin meron siyang solusyon. Kung bakit siya merong solusyon? Kasi binigay siya ni Pablo kay Timoteo during that time. Binigay siya
bilang yun yung dapat nilang gawin. Ang kailangan lang natin ay yakapin yun. Hayaan natin ng Lord na kumilos sa buhay natin para i-continue natin yung life na gusto din ng Diyos para sa atin, yung abundant life para sa ating lahat. Magtulungan po tayo sa ating mga family. Ang ministry natin ay maapektuhan kung paano natin itinatrato yung mga kasamahan natin sa bahay. Maging minister tayo sa loob ng church, pati sa ating mga bahay. Yun lamang po. Inaanyahan ko po ang lahat na tayo ay tumayo at manalangin. Panginoon, sa mensahe mo po ngayong araw, humihiling kami, Lord, ng strength. Humihingi po kami ng guidance mo po, Panginoon, na ang fragile hearts po namin ay i-guide mo po. Empower mo po, especially, Panginoon, yung mga parents na nandito, yung mga ama ng tahanan, yung mga ina ng tahanan, Panginoon, dalangin ko po na on their leadership sa aming mga bahay, Panginoon, ay makamtan ng bawat isa yung ideal church, Christian household, base sa mga ibinigay mo po sa amin from the Bible. Dalangin namin, Lord, na ang preaching na ito ay hindi maging daan para sundutin namin yung iba, para ibigyan namin ng reason para ma-discourage yung iba, kundi maging reason po ito, Lord, para lalo kaming ma-encourage, Panginoon. Makita namin yung window, yung pagkakataon para ma-perfect namin yung kalooban mo sa aming mga buhay. Tulungan mo rin kami, Lord, na maging sensitibo sa need ng kapwa po namin, na ma-encourage po namin yung mga family ng bawat isa. Dalangin ko po, Lord, na ibaba mo po sa amin yung kapangyarihan mo po, especially yung naranasan ng bawat isa, yung pagmamahal na nagmumula sa iyo. Yung fruit of the Spirit, yung love, dahil alam po namin na it will mend everything, Panginoon. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa binigay mo po sa amin ngayong araw na to. In Jesus' name we pray. Amen.